Kita ninyo, malamang kasama ito. Sa pinupunduhan po ng China, sa bagay, Tio Laurel, mga kababayan, yung presidente niya. O yan po. Yan po si Herman Tio Laurel. Malamang anya Mr. Maravillas. Tama yung inala mo. Gustong paimbestigahan, mga kababayan, yung ating Philippine Coast Guard. Kasi gawa-gawa lang daw, fabricated yung kwento na immediately at tinanggal po yung floating barrier. Bakit na niya Mr. Maravillas, sinayaan natin na magpalaganap ng ganyang propaganda, yang si Herman Tio Laurel. Demokrasya nga po tayo rito. Kaya pwede silang magsalita ng magsalita kahit dito po sa ating bansa. Sabi ngayon dito mga kababayan sa balita na yung China is spending billions of US dollars globally para lang magpalaganap ng disinformation. Ano yan niya Mr. Maravillas? Baka pati rito sa Pilipinas may mga pinupunduhan na yung China. Malamang po. Kaya very active yung mga pro-Chinese, pro-China propaganda. At di ba mga kababayan, mga 2 months ago yata yon, may lumabas na balita na yung istasyon ni Kibbs, ang sabi, makikipag sabuat, collab. Yung term na ginamit, collaboration with the Chinese media. Yung mga balita sa Chinese media, ibabroadcast din nila dito mga kababayan sa Pilipinas sa pamamagitan ng istasyon ni Kibbs. Di ba yun mismo yung lumabas na balita mga 2 to 3 months ago? Baka may kaugnayan po dito mga kababayan. Yan po. At malamang pati yung mga pasurvey-survey dito po na pinalalabas nila yung mga pro-China politicians leading po sa mga survey, malamang kasama sa kasama mga kababayan sa agenda. Masyado na niya Mr. Maravillas na mataba yung inyong imagination. Ay hindi po malayo. Di ba? Kaya nga po mga kababayan, napaaga yung politika dito sa ating bansa. Kada na lang buwan mga kababayan, may mga pasurvey-survey. First time in the political history ng ating bansa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Ayan mga kababayan, yung balita ngayon, basahin ko po sa inyo. Sabi dito sa balita from Washington, China is spending billions daw of dollars sa buong mundo para lang magpalaganap to spread disinformation and threatening to cause a sharp contraction in freedom of speech around the world, warned a U.S. State Department report published noong Thursday pa po. Pero ngayon lang po mga kababayan pinablis ng Manila Standard. Sabi rito, China's global information manipulation is not simply a matter of public diplomacy, but a challenge to the integrity of the global information space. Sabi po sa report, unchecked, Beijing's efforts could result in a future in which technology exported by the People's Republic of China o PRC co-opted local governments
and fear of Beijing's direct retaliation produce a sharp contraction of global freedom of expression, anya. Yung report, mga kababayan, na nirelease ng State Department's Global Engagement Center, sinasabi po na yung China is spending billions of dollars taon-taon, mga kababayan, on foreign information manipulation. Yan po, dyan po sila magaling sa pagmanipula ng mga impormasyon sa pamamagitan daw, mga kababayan, ng propaganda, disinformation, and censorship while promoting positive news about China and its ruling Communist Party. Malamang, mga kababayan, yung isang think tank dito sa Pilipinas na gustong ipaimbestiga po, yung sabi, moro-moro lang anya, yung ginawang pagtanggal ng floating barriers ng China na isinigawa ng Philippine Coast Guard natin. Kailangan anyang ipaimbestiga yan kasi moro-moro lang. Malamang funded po ng Chinese government. Ayan po, balita dito sa Manila Times. Sabi diyan, probe post into PCG's removal of barrier in Scarborough Shoal. Di kaya, mga kababayan, pinupunduan nito ng Chinese government? Ayan, sabi niya, a Manila-based think tank called for an investigation into the Moro-Moro supposedly instigated by the Philippine Coast Guard when it claimed that it successfully removed the floating barrier installed by the Chinese Chinese counterparts at the entrance of Bajo de Masinloc daw. Sabi diyan, in a media briefing on Saturday, ngayong araw na to, in Quezon City, Asian Century Philippines Strategic Studies Institute President Herman Tio Laurel echoed a declaration by the CCG or the Chinese Coast Guard that the claim by Commodore J. Tariela, PCG spokesman, on the West Philippine Sea was fictitious and fabricated. Kita ninyo, malamang kasama ito. Sa pinupunduan po ng China, sa bagay, Tio Laurel, mga kababayan, yung presidente niya. O yan po. Yan po si Herman Tio Laurel. Malamang anya, Mr. Maravillas. Tama yung inala mo. Gustong paimbestigahan, mga kababayan, yung ating Philippine Coast Guard. Kasi gawa-gawa lang daw, fabricated yung kwento na immediately at tinanggal po yung floating barrier. Bakit na niya, Mr. Maravilla, sinayaan natin na magpalaganap ng ganyang propaganda, yang si Herman Tio Laurel. Democracy nga po tayo rito. Kaya pwede silang magsalita ng magsalita kahit dito po sa ating bansa. Di ba? Pero balik mo tayo, mga kababayan, dito sa sinasabi ng US State Department. At the same time, sabi rito, it said, China suppresses critical information niya that contradicts its narratives on contentious issues such as Taiwan, human rights, and its flagging domestic economy. Kasi yung China ngayon, mga kababayan, pabagsak yung ekonomiya. So sabi dyan, when you look at the pieces of the puzzle anya, and you put it together, you see a breathtaking ambition on the part of the People's Republic of China to seek information dominance in key regions of the world. Sabi po ni James Robin, GEC Special Envoy and Coordinator
sa kanya pong statement sa mga reporters. So sabi niya, if we don't allow this information manipulation to be stopped, there's going to be a slow, steady destruction of democratic values. We don't want to see an Orwellian mix of fact and fiction in our world, sabi po niya. The report said China's approach to information manipulation includes promoting digital authoritarianism, exploiting international organizations, and exercising control of Chinese language media. Kaya pala si Inday, mga kababayan, pati si Inday, Chinese na kung magsalita. Na-influensya siguro nitong mga propaganda ng mga Chinese. Yun nga, Mr. Maravillas niya, yung Davao, nakipag-sisterhood na uli. Bisita ni Inday kahapon, yung isang Chinese governor. Beijing, it added, had also acquired stakes in foreign media, sponsored online influencers, and sought to co-opt foreign political elites in journalists. Kaya pala po pabalik-balik yung mga nagpo-programa sa istasyon ni Kibs sa Beijing. Ano kaya yung ginagawa nila doon, mga kababayan? Pabalik-balik doon, nagpo-programa sa istasyon po ni Kibs. Karamihan po sa mga nagsasalita doon na mga politiko at influencers, mga pro-China. O yan po, ang confirmation po. Yung Beijing daw, acquired stakes in foreign media, sponsored online influencers, and sought to co-opt foreign political elites at saka mga journalist. Yan po. Malinaw na malinaw, mga kababayan. Sabi rito, in East Africa, for example, it alleged that China paid for a favorable coverage in a local newspaper while concealing its sponsorship of content and had sought to gain significant control over Pakistani media. Booking na kayo ngayon, mga makapili na mga politiko. At saka yung mga influencers, vloggers na mga pro-China, alams na ng mga mamamayang Filipino ngayon with this information na galing mismo, mga kababayan, sa US State Department. Sumasalok nga kayo. Kaya pala ganon kayo magsalita. Talagang bininta na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa mga Chinese. So sabi dyan, mga kababayan, these efforts could enable Beijing to reshape the global information environment. The report accused China of exploiting social media site WeChat to disseminate disinformation targeting Chinese language speakers residing in democracies. In Chinese technology giant ByteDance, the owner of TikTok, of seeking to block potential critics of Beijing from using its platforms. Ganon, mga kababayan, ang gawain pala ng Chinese Communist Party. The report comes after Secretary of State Antony Blinken on Thursday said China was seeking to surpass the United States as the dominant power in the world, militarily, economically, and diplomatically. Yan po, mga kababayan, ang report ng Agence France Press. So alam na po ninyo ang galawan dito sa ating bansa. Malamang sa malamang, itong mga pro-China vloggers and politicians, sila po ay pinupunduhan. Yan ang malinaw po, mga kababayan, base dito sa report
na pinalabas ng US State Department mismo. So, huwag tayo pong paguguyo sa kanila, mga kababayan ko. Lalo pat palapit na po yung midterm elections. Yung mga politika po na sinusupport nila. Di ba? At lalo pa na mag-ingat po tayo doon sa mga tatakbo na mga politiko sa 2028 presidential and vice presidential elections. Malamang sa malamang, pinupunduhan na po ng China. At huwag din po kayo maniniwala dito sa mga results ng mga surveys na laging namamayagpag yung mga pro-China politikos. Malamang sa malamang minamanipulate po yung mga surveying ito para i-kondisyon yung isipan natin. Mind conditioning po sa mga Filipino na iboto sila para yung agenda ng mga Chinese na kamkamin ang ating bansa ay magawa nila ng walang laban. Kasi nga po, yung mga leaders natin ay pro-China, malamang maging probinsya na tayo. Maging probinsya na tayong tuluyan, mga kababayan ng China. So, yung mga existing na Chinatown, magiging China province. Buong Pilipinas, China province na po. Hindi lang yung mga Chinatown na nakikita natin. sa Manila, sa Cebu, at kung saan-saan pa po. Payag kayo sa ganon? O ngayon, idagdag ko na lang po itong balita dito. US to surely invoke defense treaty in attack on the Philippines, on Philippine in the South China Sea. So yan po ang latest statement na pinalabas ng US Congress. So sabi dito sa balita published by the Manila Times, the US will surely invoke its Mutual Defense Treaty or MDT with the Philippines if an armed attack anya ay mangyari against the country's assets, kasama yung Philippine Coast Guard natin pag kinanti sila ng mga Chinese. So sabi ito ng isang US official sa isang congressional hearing na sinagawa kahapon doon sa Washington. Si Lindsey Ford, Deputy Assistant Secretary of the US Defense Department, gave this assurance before the U.S. House of Representatives, which tackled China's continued aggression in the waters, including laser pointing and water cannon attacks against Philippine personnel. So yan po mga kababayan ang panibagong assurance. Papali pa rin yan. Yan, nakikita ninyo na mga warplanes ng Amerika na nakasakay sa warships, palili pa rin yan ng mga Amerikano to defend our Philippine Coast Guard para tulungan yung ating armed forces at saka siyempre to defend our territory kasi naka-mutual defense treaty po tayo sa Amerika. Di ano niya Mr. Maravillas, baka magalit naman yan si Robin Mao. Malamang po mga kababayan. Kaya lang naglalangis-langis ngayon, biglang kumambyo si Robin Mao. Naglalangis-langis ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, the Defense Department niya has been incredibly clear when it comes to our treaty commitments to the Philippines. Malinaw niya yan. Ford told Representative Yang Kim of California, who also heads the subcommittee on Indo-Pacific of the House Committee on Foreign Affairs. Paulit-ulit niya naming sinasabi ito. And will continue to say that we stand by those commitments, sabi po ni Ford. As Kim raised criticisms of the U.S. commitment to the Philippines.
Is the US anya prepared to back up its mutual defense treaty with military force? Yun ang tanong anya. And what message would it send to other countries in the region if the US does not respond forcefully enough to an event that triggers that treaty? The US lawmaker asked. O ngayon, mga kababayan, in response, Ford noted the credibility of Washington's military partnership with Manila, which he said is bedrock part of the US security in the Indo-Pacific and globally anya. Sabi po ni Ford, aside from securing the US military foothold in the Philippines through the 9 Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA, Washington is also helping an American company operating in Subic in operating a shipyard it sees as a critical strategic infrastructure anya. The fact that the US companies are cooperating in helping to build jobs and make sure that that strategic area stays in friendly hands, I think anya is incredibly important. Paliwanag ni Ford. Naintindihan ninyo mga sympathizers ng China dito sa Pilipinas at naintindihan ninyo mga Chinese? Huwag ninyo kaming sisindakin kasi po mga lahi kami ni Lapu-Lapu. We are Ophirians. This is the land of noble heroes. Kahit mahina po yung aming armed forces, lumalaban po kami. Proven siya sa history ng aming bansa. Yung mga katipuneros noon, di ba? Kahit salat sa sandata, mga di ba? Mga sibat at kampilan po yung mga armas, mga itak. Pero ipinaglaban ng ating mga ninuno, mga kababayan, ang ating bayan. Ganon. Dumanak ng dugo, siyempre. So that is part of our history. Kaya kung sa tapang po, hindi matatawaran po ang tapang ng lahi ni Lapu-Lapu. Ayos, mga Chinese, klarado ba yan sa inyo? Pero sabi ng ating Pangulo, we are not looking for trouble. Pero we are ready to defend. Ipaglalaban namin ang aming maritime rights, sabi ng aming Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, Philippine not backing down over maritime rights. Marcos vows to defend fishing areas for Pinoys. Pero sabi niya, we are not looking for trouble. The President said the Philippines was not looking to provoke anything in the area, but his administration will continue to defend the country's sovereign rights. At pag naglagay sila dyan ng panibagong mga floating barriers, ipag-uutos ko pa rin yung pagtatanggal niyan kasi atin yan, territory natin yan. Yan ang ating Pangulo. Marcos lang po ang sakalam. Tama? Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area, mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum, sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.